Hello guys! Welcome back sa aking mini vlog. For today's ganap guys, I'm preparing for my outfit because we're going to Lake Buhi. Ayan, outfit check po tayo mga madam. Nagsuot po ako ng jogging pants, tsaka nagsuot din po ako ng jacket para po iwas po sa init kasi masasunburn po tayo. Time check guys, 4 AM pa lang po kaya medyo madilim pa po ang daanan. Ayan po, parang wala pang katao-tao dito sa kalsada. Kami pa lang po, yung nauna nga po pala, si Uncle Topper po yun. Nauna na po siya, sabi po namin, susunod na lang po kami. Ayan, naglagay din po ako ng ano sa aking ulo, ng hood para po iwas po ambon, iwas po sipon. Ayan, baka mamaya maliwanag na po kami makarating doon sa aming papupuntahan sa Lake Buhi po. Ayan po si Uncle Topper, nag-shortcut nga po pala kami dyan. Doon na lang po kami sa may pabuhi po ng daan. Ayan guys, at nagliliwanag na nga po. Tama po yung sinabi ko kanina na baka pag magbubuk ang liwanag, dyan po kami makakarating doon sa may Lake Buhi. Kaya guys, tara, samahan nyo kami sa aming journey papunta po sa Lake Buhi. Let's go! Ayan guys, at nag-stop over muna po kami sa may tindahan. Bumili po kami ng feeds ng isda. Kasi po pag wala pong feeds na ipinagbudbud po dyan sa tubig, ay wala pong isda na lalapit sa atin at wala po tayong makukuha. Ay ba, kasi Ayan mo po si Uncle naibitin. Topper. Sana raw mga pagdali. May sa ditampusan, kabatuan. Ayan po, at malapit na po tayo. Nakikita ko na po ang tubig na napakalawak at napakalinis. Ang sarap mag-swimming guys, lalo na ngayon na napakainit. Magtampisaw tayo sa tubig. Nandito na nga po tayo sa Community Fish Learning Center. Dito po dinadala ang mga isda na galing po doon sa kabilang baryo. Dito po nangunguha ang mga nagtitinda ng isda. Dito nang galing ang mga nakamotor at nakatruck kanina na magtitinda ng isda. Di ko po alam kung magkano ang kilo dito pero ang benta po sa amin doon sa bayan ay 130 to 140 pesos. Nandun din po si Uncle Topper, nakasunod namin. Dito po tayo mag-shortcut. May daanan po dito. Papasok po tayo dito guys kasi dito ang may daanan. Medyo maliit po ang daanan dyan. Ayan nga, at pinag-park na muna po namin ang aming motor. Nandun na po si asawa, nauna na po siya. Papasok na po tayo sa masukal at makitid na daan. Makikidaan po. Wow, andyan na. We're finally here guys. So let's go. Ayan, at may bangka pang nakataob. Siguro, ginagamit yan pag merong mga emergency, ganyan. Sagad-sagad ko ba yun? Ayan guys, nakarating na po tayo sa wakas. Nandito na po tayo sa Lake Buhi. Nandun na po sila asawa sa dulo.
Ayan, dati po nung pagpunta po namin dito, dyan po sa may puno na yan at dyan po sa may mga Carabao grass, may tubig po dyan. Pero ngayon po, talagang super effective po talaga ang ano ng init. Kasi, ayan po, tuyot na po. Dati po, noon dito, maraming tubig po dyan. Almost puno yan po ng tubig, tapos may mga water lily. Ngayon po, wala na po. So, nakakasad po na ganyan talaga ang nangyayari sa ating kapaligiran na epekto nitong init, guys. So, tara guys, tingnan na po natin doon sa dulo kung ano po ang may mga ano doon. Kung sino po ang nandoon. Let's go! Ayan guys, at pababa na po tayo. Nakakamiss po dito na pumunta. O, ngayon na naman po tayo nakapunta. Ayan guys, so ang dami po ng water lily dyan. Nakakaloka ang water lily. Dati po nung pagpunta po namin dito po, ang dami po ng water lily dito, tapos may mga tubig din po dyan. Ngayon, grabe talaga, nakakashock. I'm so shocked guys, na ganito na po ang itsura dito. May mga ano din po dito, may mga kangkong. Ayan o. Dyan po, may mga water lily. Pati po yung water lily na tutuyot na po. Oh my dahil God. po sa init. Doon, medyo maganda-ganda pa po ang water lily doon sa dulo. Medyo wala pa po siyang masyadong natuto yung dahon. May mga pegere din po doon. Ayan o. I'm so excited guys. Mamaya, mangunguha na ng fish sila asawa. May mga ano din po dito. Yung kinulog po dyan, parang fish pond like that po. Ayan o. Nandun po yung mayon. Kitang kita po dito. Doon po pala guys na banda doon. Doon po yung mga nagtitinda po ng isda. Dinadala po dyan sa banda na po yan. Tingnan nyo guys. Ang dami. Super maaga po silang, agang-aga hanggang 3 ata, nandyan na po sila, 3 AM in the morning. Yung isda po, galing po doon sa kabilang ibayo po. Ayun na nga po para si asawa at nag-ready na siya na manguha ng fish. Balik na po tayo guys, dun sa kinukanan ng tilapia. Doon po sa may dulo doon po may mga ano po sila, fish cage, at dinadala po nila papunta po doon sa bandang doon, at doon po yung ibang mga paratinda pinagdi-distribute naman po nila doon sa bayan. Mga nakamotor po, minsan po mayroon mga truck, ganyan. Hindi ko nga po pala na-videohan kanina yung ano po doon, yung mga naka-truck na galing po dito na nanguha po ng isda na ititinda po nila. Ang retail nga po pala ng isda ay pag doon na po sa amin ay 130 to 140 po. Dito po, di ko po alam kung magkano po ang pick up po nila ng isda. So tara guys, tingnan na po natin sa dulo. We're here na. Yan na po. May nagpe-prepare na po dyan ng pang-ano ng isda. Ang ganda dito. Yun po yung mayon, kitang-kita. Sa Albay po yan. Pasensya na po kayo guys sa aking camera at super dilim. Hindi pa po tayo nakakabili ng magandang camera. Wala pa pong sahod. Pero God will provide. Ika nga po nila. Guys, nakarating na po tayo dito sa dulo. Meron po ditong nagbabangka. Galing po yan doon sa may mga fish cage nila. Medyo madilim pa guys.
itutur ko kayo dito. Sarap maligo. Mare pa si Manoy naglubto na. Mababunguan. Dati agsan lang tubig san puro yan. Natuda mainit. Wala na nga po guys ang aking asawa. Super busy na po dun sa dulo. Ayan o. Medyo mababaw naman po ang tubig dito. Yan po, dun na po siya sa dulo guys. Hindi masyadong makita. Ganda po dito mag voice over kada umaga. Mamaya po, titingnan po natin kung nakahuli si asawa ng isda. Ganda po. Ang daming water lily. Water lily. Water lily. Hindi po ako guys makababa dyan sa tubig kasi hindi po ako marunong lumangoy. Ayan na nga po guys si asawa at nangunguli na po ng isda. Naglalaya po siya. Hindi po ako makapunta sa kanila kasi hindi po ako marunong mag-swim. Hindi po ako marunong lumangoy. Kaya dito lang po sa gilid yung mga hindi marunong lumangoy. Meron na naman pong dumating na isang manghuli ng isda. Mamaya guys, update ko kayo kung may nahulang isda si asawa. Ang sabi po nila, ano daw, kaunti daw ang isda dyan sa tubig. Sabi ng asawa ko. At sabi ni Uncle Topper din. Hanggang ngayong oras guys, hindi pa rin natatapos ang mga tao doon na nangunguha ng tilapia na dadalhin po sa bayan. Yun. Marami pa po ang dumarating na mga nakabangka po na galing po doon sa kabilang lugar ay kabilang ibayo. Doon po sa may mga fish cage po doon. Sayang di po tayo makapunta doon. Pero may time po na pupunta po tayo doon para makita nyo guys yung mga fish cage dito sa Lake Buhi. Ayan guys, ang sad po, may isda pong namatay, naglulutang-lutang na po dyan sa tabi ni asawa guys. Kaloka. Nalunod po. Ning isdang nalunod. Malaki pa naman oh, sayang. Yan oh. Dalahin mo yan bati pa ano natin sa sa uwak. Pakain natin. Ayun na po si asawa, mamamana po siya ng mga isda. Pakita mo sa akin pag may napana ka ba. Dalahin mo dito. Ayan. Sabi po nila, kunti daw po yung isda ngayon. Meron din pong namiminwit doon. Malapit na pong lumabas si Haring Araw. Ang dilim-dilim ng against the light po kasi itong ating camera. Mamaya po pupunta po tayo dyan sa bandang yan. Magsusurvey muna ako guys kung pwede pong
magdaan dyan. Ayan guys, at nagpakita na po si Haring Araw dito sa aming pwesto. Magsi 7 na po ata, kaya yan, nagpakita na si Haring Araw here. Kailangan na po natin ng protection. Kukunin po natin yung payong. Ayan guys, at nagpayong na po tayo para iwas sunburn po tayo. Nagpakita na nga po pala si Haring Araw sa atin. Ayan guys, at abangan nyo ang aking part 2 ng aking video kung may makukuha ba kaming isda,